heaven, the hills, and the sea. Then he created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Molded on the image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. This song is from Mildred's Hard to Find Music Library. Molded an image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. Sa ngalan ng Alpha Omega, the Highness Kingdom of God, tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha na si Jehovah dahil binigyan niya naman niya tayo ng panahon, pagkakataon na tayo po ay makapagpatuloy sa ating programa sa hapon na ito patungkol po sa Divino Gobyerno. Sa ngalan po ng DGP, Divine Government of the Philippines, magandang hapon po sa mga nanonood na po sa ating ngayon. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, or saan mang sulok sa buong mundo, kayo ngayon nanonood po sa atin. Ang Diyos magapanalangin sa inyong tanan. Okay lang ba yung aking boses dyan? Maliwanag ba? Hindi ba sagarat? Sa Bisaya pa. Okay? Medyo yung natin dito. Okay. So hindi ba nag-echo yung aking boses dyan sa inyong mga pandinig? Okay. So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa hapon na ito. Sa ngalan po ng Divine Government of the Philippines, kun DGP. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood na po sa atin ngayon. Kay Divino Gobyerno. Okay, magandang hapon po. At kay Raquel, magandang hapon. Nanonood po sa atin. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay sa programa. Kay Sir Danny Basiwa, magandang hapon po. Dyan po sa Taytay Rizal. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa grupo po ng Creselda. At magandang hapon din kay Brother Rini
Kagbay. Mabuhay po, Divine Government. Thank you po. Maraming salamat. Sa grupo po ng Federal Government, Divine Government, dyan po sa Surigao, sa pamumuno po ni Bae Santa Helena. At kasama po si Bae Dinagat. Magandang hapon sa mga dato at sa mga Bae. Dyan po sa inyong nanonood po sa ating ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Parang echo itong natin itong boses natin ngayon. Okay? Check natin. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa hapon na ito. Dahil marami po tayo mga bagay na tatalakayin patungkol po sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Dahil wala pong pinakamagandang programa ngayon na ating hinihintay dito sa ating bansa maliban lang sa yung kalooban po ng Diyos yung matutupad na dito sa Pilipinas. Hindi po yung kalooban po ng ating mga leader ngayon. Tapos na po yung political will. Dapat God's will na po mga kapatid. Tapos na po yung political will dahil malapit nang maitayo yung programa ng Diyos, yung dibino gobyerno po na dito po sa bansang Pilipinas itatayo po. Kaya yan po yung pinakamagandang programa po natin sa hapon na ito. Dahil kung titingnan po natin ngayon mga kapatid, maraming mga Filipino ngayon na umaasa sa ating gobyerno. Maraming mga Filipino ngayon umaasa sa ating mga leader sa gobyerno. Pero kung titingnan po natin, yung totoong pag-asa na makikita po natin dyan mga kapatid, yung totoong pag-asa na ating makakamtan ay kung ang kalooban na po ng Diyos may isa katuparan na at maipatupad na dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung palaging sinasabi ni Panginoong Hesus. Your kingdom come, your will be done here in the Philippines as it is in heaven. Here in the Philippines, specific na po yan dito sa bansang Pilipinas na yung kalooban ng Diyos Ama sa langit magiging kalooban na po ng bansang Pilipinas, magiging saligang batas na po ng bansang Pilipinas. Yan po yung ating palaging pinapangaral. God's will. Hindi na po political will. God's power. Hindi na po people's power. Okay? God's power, hindi na po people's power. Dahil kung palagi nating panawagan people's power, mag-away-away lang po yung mga tao, gagamitin lang po, kawawa po yung ating mga kababayan. Kawawa po yung ating mga kapatiran. Kawawa po yung ating mga kapatiran, mga mahirap. Yun lang po yung palaging nagagamit dyan po sa people's power. Dyan po sa mga political rally, dyan po sa mga panawagan na magmatcha sa kadalanan. Yung apektado palagi yung ating mga kababayang pobre, mga kapwa natin, mga kapatid po natin na mga pobre. Pero yung mga mayayaman, nanonood lang po sa kanilang bahay, sa kanilang television, sa social media, nakamonitor lang. Gagamitin lang po tayong mga mahihirap. Kaya tayo ngayong lahat ng mga mahihirap dito sa bansang Pilipinas, tayo po yung pinangakuan ng kaharian po ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, "Blessed are the poor, for your is the kingdom of God." Kaya ngayon, panahon na po na tayo pong mga mahihirap ay magkakaisa. Isigaw po natin yung dibino gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid yung pinakamagandang programa. Dahil kung titingnan po natin, hindi po yan programa ng politiko na yung dibino gobyerno. Hindi po yan programa ng kahit sinong politiko. Wala pong nagprograma niyan, mga kapatid.
Wala pong politiko nagprograma ng Divino Gobyerno. Marami mang mga congressman, senador na nagiging pastor or mga pastor na naging senador or congressman. Pero wala ni isa sa kanila na nagprograma ng Divino Gobyerno dito sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, ito na po yung pinaka programa po ng Diyos dito sa ating bansa na may tayo na po yung kanyang kalooban. Okay? May tayo na po yung kanyang kalooban. Parang nag-ano talaga itong nag-aiko. Okay? Magandang hapon kay Ma'am Evelyn Vinson dyan po sa Pagadian City. Okay? Magandang hapon po ma'am. Maraming salamat po dahil patuloy po nakasubaybay ikaw sa ating programa. At magandang hapon din kay Brother Oliver Swilio. Maraming salamat bro sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kay Ma'am Maria David dyan po sa Masbate. Ma'am, magandang hapon. At maraming salamat sa mga kasamahan po natin dyan sa Masbate na patuloy pong nakasubaybay sa programa. Kay Brother Rooney Kalagwan. Magandang hapon bro. Dyan I think from Bislig City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan po sa Kalagwan family. Basahin ko muna yung nanonood po dito sa ating ngayon. Kasi parang umiiko itong itong boses ko. Okay? Paki-ano daw dyan sa inyo. Paki-check kung umiiko ba. O parang daming reaction. Hindi ko alam kung yung thumbs up okay ba or hindi okay. Pero anyway, i-check natin mamaya pag matapos na. So, kaya mga kapatid, yun lang po mga yung ating okay na? Okay, sige. Kasi nag-aiko Naririnig ko dito din sa aking sa aking tawag nito, sa aking monitor. Okay? So tuloy-tuloy po tayo. Magandang hapon po sa lahat-lahat na po ng nanonood. Mayroon po tayong 22 viewers po na nanonood po sa ating ngayon. Diyan po sa Matanao, Davao del Sur, magandang hapon po sa aking ina na nanonood po sa atin. Mga Mangkal family, Sagaran family, mga Inok family. Diyan, magandang hapon po mga kapatid ko, mga kababayan, mga katribo sa tribong Blaan, Fio Flabi, Digamo. Okay? So, diyan po sa barangay Rizal, diyan sa Samar, mga kapatid. Marami po tayo mga kapatid diyan. Mga grupo po ng Rizalista na palaging nakasubaybay po sa atin. Magandang hapon po sa inyong lahat sa barangay Rizal. Magandang hapon sa inyong lahat-lahat diyan. Diyan naman po sa Luzon. Magandang hapon po sa mga kababayan natin diyan. Diyan naman po sa Palawan. Marami din po tayong taga-subaybay dyan sa Palawan. Dyan po sa Taiwan, nandyan po si Ma'am Erika Amante. Magandang hapon po ma'am, kasama po sa kanyang buong pamilya. At dyan naman po sa Kuwait, nandyan po din si Sister Jenny Torres. At mga Torres family dyan po sa Bukidnon. Magandang hapon sa inyong lahat. Dito naman sa Davao City, mga kababayan po natin, mga kasamahan natin dito. Magandang hapon po sa mga Dumaog family. Dyan po sa Island Garden City of Samal at dyan po sa Barangay Mujang. Magandang hapon po mga Heribisi family and Carion family, Rolida family, Pausal family, dyan po sa Barangay Malagamot and Matina, Pangi. At kay Brother Romel Sikinya, dyan po sa Barangay Bukana 76, Das A. At kay Pastor Boy Saplaheyo and kay Pastor Elmer Villafert. Mga kasamahan po natin dito yung mga naniniwala po sa Divino Gobyerno. Sa mga grupo din po ng Maharlika State, Philippines, sa pamumuno po dyan ni Ma'am Rose Flores, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga grupo na nakatap na po sa DGP, maraming salamat dahil naniniwala po kayo. Luzon, Visayas, Mindanao, marami na po mga grupo na nakasubaybay or nakatap na po sa Divino Gobyerno.
At yung kanilang programa, handa po nilang emerge, handa po nilang kumbaga, i-share kung ano po yung mga instruction sa kanila. Kasi kung titingnan po natin mga kapatid, itong divine government of the Philippines, this is the instruction. Instruction po ito. Mula pa doon kay Adan, doon po sa Garden of Eden. Instruction din ito doon sa panahon po ni Abraham. Instruction din ito sa panahon po ni Moses, nung sila'y umalis po doon sa Egypt. Instruction din po ito doon sa kapanahonan ni Haring David, Haring Solomon, hanggang sa kapanahonan din nung sila'y napunta doon sa Babylonia, sa kapanahonan po ni Haring Nabucodonosor bilang emperor, bilang haring bansa sa buong mundo, yung Babylonia that time. Nandoon na po yung instruction ng Diyos na itatayo yung kaharian niya. Hanggang dumating sa kapanahonan ni Jesus, na yung final instruction sana na ipatupad yung divino gobyerno, i-restore yung gobyerno sa panahon ni David, panahon ni Solomon, sa kapanahonan ni Jesus. Kaya nga, yung sa pangangaral po ni Jesus, sinabi niya, prepare, for the kingdom of God is at hand. Sabi niya, pag hinusol ka mo kay ang gingharian sa Diyos, hadool na. Repent. Okay? For the kingdom of God is at hand. Yun din sana yung panahon ni Jesus. Ma-restore yung batas ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos na nandoon sana sa panahon ni Adan, panahon ni Noe, panahon ni Abraham, panahon ni David, at panahon ni Solomon, bago sila nagkasala sa kanilang kapanahunan. Kaya doon sa panahon ni Jesus, yung perfect time sana, i-restore ni Jesus yung programa ng divino gobyerno doon sa kaniyang kapanahunan. Kaya lang, hindi rin matanggap ng kaniyang mga kababayan, yung kaniyang mga kapwa Hudyo, yung kaniyang kapwa Israelitas, na siya yung magiging hari nila. Hindi nila matanggap na si Jesus yung magiging hari nila, mga kapatid. Hanggang nailipat sa isang bansa yung kaharian na yan. At sa bansa, sa lahat po ng mga bansa, dito po yan sa Pilipinas. Pagdating naman dito sa Pilipinas, marami nang nangangaral patungkol po sa divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Marami na pong nangangaral na magkakaroon po ng divine government ang bansang Pilipinas mula po sa kapanahunan ni Dr. Jose Rizal. Dahil sa kanyang kapanahunan, nakita niya kung papaano nilapastangan ng gobyernong Espanya yung bansa po natin. Kaya naisulat niya yung No Limit Tangere, na yung kabuuan ng meaning noon, yung cancer of society. Nakikita niya na itong mga banyaga na nandito sa Pilipinas, salot ng lipunan. Hanggang naisulat din niya yung El Filibusterismo, na yung kabuuan nito, yung meaning na yon. Paghahari ng mga sakim. Okay? The reign of greed. Paghahari ng mga sakim. Yun po yung nakita ni Dr. Jose Rizal, na gobyerno na gustong ipasunod ng ibang bansa dito sa atin. Pero ayaw niya. Dahil ang gusto niya na magkakaroon ng kalayaan ng Pilipinas at magkakaroon ng sariling gobyerno. At yung gobyerno na yan, banal na gobyerno. Kaya lang hindi rin sa kanyang kapanahunan. Dumating po yung kanyang mga followers. Hanggang dumating sa panahon po ni Dr. Hilario Camino Moncado. Dumating din sa panahon po ng mga spiritual division. Nagkakaroon po ng 72 spiritual division. At isa na po doon yung PBMA, na yung programa din divino gobyerno.
hanggang dumating po sa Kingdom of God kay mahal na Ray Filemon Riabon. Ang programa Dibino Gobyerno. Hanggang dumating ngayon sa DGP, Divine Government of the Philippines. Kaya ito na po mga kapatid, yung katuparan. Hinihintay na lang po natin yung right time. Nandyan na po yung right person, naghihintay na lang po yung right person kung kailan sila magkikita ng Pangulo. Yung right person na sinasabi natin kung kailan sila magkikita ng Pangulo, yun na lang po yung hinihintay natin, yung oras, yung panahon na yun, yung araw na yan. Dahil magkikita at magkikita talaga yung leon at ang tigre. Dahil babaguhin itong sistema ng gobyerno natin sa Pilipinas. Sa anong paraan na mababago ito? Hindi na political will. God's will na po. At yun ang sinabi ni Jesus. Your kingdom come, your will be done here in the Philippines as it is in heaven. Yan po mga kapatid yung hinihintay natin ngayon. Na yung kalooban ng Ama ng Diyos sa langit at ng lupa. Yung Creator ng langit at lupa na yung kanyang kalooban magiging saligang batas na po ng bansang Pilipinas. Yan po yung ating hinihintay mga kapatid na pagbabago. Hindi pa bago-bagong leader. Hindi pa bago-bagong congressman or senador. Kundi pagbabago ng sistema ng konstitusyon po natin na yung batas ng Diyos ma-integrate sa ating saligang batas as supreme law of the land. Supreme law of the land, mga kapatid. Nandyan na yan sa ating saligang batas yung divine government. Nandyan na yan sa ating preambles. Kaya nga, noong 1934, isa si Dr. Hilario Camino Moncado nag-create, gumawa ng preamble siya dahil siya po yung chairman doon sa committee na yon sa paggawa ng preamble. At nakalagay doon mga kapatid, yung design ng divine providence. Kung atong tinambanon pagidog maayon, nandoon na, nakalagay na doon sa ating preamble yung programa ng Dibino Gobyerno. Kaya lang, wala pang leader, wala pang pangulong nagpapatupad niyan. Mula kay Quezon, mula kay Aguinaldo, Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Aquino, Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Duterte, and Marcos ngayon. Wala pa sa kanila. Sa lahat po ng 17 president, mula kay Aguinaldo hanggang ngayon, wala pang presidenteng nagpapatupad ng Dibino Gobyerno. Kaya ngayon, as far as mga spiritual ancestors po natin, yung unang mga inutusan sa programang ito, nandito na po tayo ngayon. Inutusan naman na ipagpatuloy yung kanilang ipinaglalaban noon para sa ating kalayaan. Yung kalayaan na kanilang ipinaglalaban noon sa ating bansang Pilipinas mula sa kapanahonan ng Espanya, sa kapanahonan ng Amerikano, sa kapanahonan ng Hapon. Kalayaan yun. Kalayaan ng bawat Filipino. At nagkaroon nga tayo ng kalayaan. Mula sa kamay ng Espanya, kamay po ng Amerikano, kamay po ng Hapon. Nagkaroon na tayo ng kalayaan. Mayroon na tayong Filipino and Americans, a Friendship Day, 1946, July 4. Mayroon na po tayong Independence Day na sineselebrate every June 12. During that time, 1898. Pero yung kalayaan sa pamumuno mula sa kasamaan papunta doon sa kabutihan, wala pang kalayaan tayo dyan. Wala pa tayong kalayaan mga kapatid. From undivine government to divine government. Kaya nga palagi nating sinisigaw. Bakit Dibino Gobyerno? Dahil yung sistema ng ating gobyerno ngayon hindi pa banal. Diyan wala pa tayong kalayaan dyan.
sa panggobyerno, sistema ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Kaya nga sinusulong po natin yung dibino gobyerno. Dahil gusto natin yung mga Filipino magkakaroon ng kalayaan materially, spiritually, at lalong-lalo na kalayaan na maluwalhati ang ating dakilang Diyos na si Jehovah dito sa bansang Pilipinas. Dahil yan ang purpose ng dibino gobyerno. Naluwalhatiin yung kanyang pangalan. Kaya nga sinabi diyan, seek ye first the kingdom of God. At nakita na po natin, nandito sa Pilipinas, inilipat yung kaharian ng Diyos. Nandito na. Nakita na natin ang bansa na pinaglipatan Pilipinas. Ang kulang na lang, yung kanyang righteousness, meaning righteous government, upang ang lahat ng Pilipino mamuhay ayon sa katwiran po ng Diyos. Papaano mamumuhay itong mga Filipino? Sa pagkamatarong, kung dili matarong ang atong gobyerno. Ang Diyos matarong. Gikinahanglan ang mga Pilipinong mga anak sa Diyos magmatarong. Pero paano sila magmatarong kung atong gobyerno dili matarong? Muna gikinahanglan, ipatuman nato ang gobyerno nga matarong aron kining mga Pilipino nga naglakaw sa kangitngitan, naglakaw sa kalautan, magmatarong atubangan sa Dios aron ang panalangin sa Dios iyang ibobo kanatong iyang mga katawhan nga mga pinili. Tungod kay mosugot kita og sa dili, kita ang manununod sa mga bahandi sa Dios. Isip nga si Kristo manununod nga bugtong anak sa Dios. O kita nga mga sumusunod niya, manununod pod kita sa kana nga mga bahandi nga iya sa Dios. Dili lamang financial nga bahandi, physical nga bahandi, everlasting life, ibibigay po ng Diyos pag ma-implement na po yung divine government. Kaya divine government yung mauuna. Kasunod, divine wealth. Kasunod, everlasting life. Ma-enjoy po natin yan. Unahin lang muna po natin, itayo yung dibino gobyerno. Kaya maraming mga katutubo natin, mga bai, mga lumad, mga dato, mga tribo, nanawagan ng pagkakaisa. Tama yun, kinakailangan po natin yung pagkakaisa. Pero saan po tayo magkakaisa? Anong programa na dapat nating pagkaisahan? Kung kanya-kanya lang programa, kanya-kanyang programa, endorse ng kanya-kanyang hindi rin tayo magkaisa dyan. Kung gusto nating magkakaisa, itayo natin yung programa ng Diyos na itong batas natin sa Pilipinas, magiging batas po ng Diyos ang magiging saligang batas po natin. Diyan po tayo magkakaisa. Regardless of your faith, regardless of your denomination, regardless of your tribes and tradition and customary, as long as we are Filipino, magkakaroon tayo ng dibino gobyerno sa bansang Pilipinas. Diyan po tayo magkakaisa upang lahat tayong mga Filipino, regardless of tribes, maluwalhati natin yung pangalan ng Diyos, yung Creator na si Jehovah. Yan po mga kapatid. Kaya nga maraming inutusan. Buhat ng si Jesus, hindi niya naitayo yung dibino gobyerno sa Israel. Maraming inutusan na katawan, pinasukan ng Espiritu ng Kristo kung sino makapagpatupad sa programa ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa bansa na kanyang pinili. Marami. Mula kay Dr. Jose Rizal, Dr. Mungkado, maraming piniling katawan, pinasukan ng Espiritu upang ipangaral yung dibino gobyerno. Kaya lang hindi pa kumplito. Hindi pa kumplito mga kapatid. Dahil marami ding mga nagprograma ng dibino gobyerno. Pero hindi nakabase sa programa ng Diyos. Itong DGP po natin, itong Divine Government of the Philippines, nakabase po tayo dito sa kasulatan. Itong Bible mga kapatid, hindi ito sa Kristiyanos lang. Sabihin, pang Christian lang yan. No. Ang Diyos, yung ating Creator, hindi Kristiyanos. Okay?
Yung ating creator na si Jehovah, hindi Kristiyanos, hindi Buddhism, hindi Islam. Wala siyang pinapanigang relihiyon as long as gumagawa ka ng kanyang kalooban at namumuhay ka diha sa pagkamatarong, diha sa iyong atubangan, bisag kinsa, bisag unsa imong relihiyon. Wala na gitanaw sa Dios ang iyang gitanaw, ang imong kasing-kasing nga dunay pagkamapainubsanon ug dunay pagkaputli kay way makaikita sa Dios unless your heart is pure. Dahil blessed are the pure in heart, for they will see God. Kaya nga sinabi ko nung nakaraang linggo, ang kayamanan po ng Diyos, hindi lahat ng mga Filipino makikinabang dyan. Although lahat ng Pilipino, programa yan para sa buong bansa at sa buong mundo. Pero hindi lahat makikinabang dyan. Yun lamang gumagawa sa kalooban po ng Diyos. At namumuhay ayon sa katwiran po ng Diyos. Unfair kayo na. Ikaw kapila nakakatuig nangalagad sa Diyos, pila nakakatuig, nangapo na lang ka, nangalagad paghihapon ka sa Diyos. O niya, pag-abot sa mga panalangin, katong mga wala nangalagad, katong mga naghimog mga dautan, moto'y makadawat, ikaw hinuon nga dugay-dugay na nimong paningkamot, pagsangyaw sa pulong sa Diyos, dili ka makadawat. Sa atong tinawhanon, unfair. Totoo yan. Kaya hindi lahat makikinabang sa divine wealth. Hindi lahat ng mga Filipino makikinabang sa divine wealth. Hindi ibig sabihin yung hindi na lista, walang lista-lista dito. Sabihin ko, hindi lahat ng mga Filipino makikinabang sa divine wealth. Yun lamang yung sinabi ni Dr. Mongkado. Humility and meekness. That is man great divine virtue in order to inherit the wealth of the earth. Kaya kailangan yung pagpakumbaba at pagkamaamo sa puso upang bigyan ka ng blessing sa Diyos. Pero kung mataas ka sa iyong sarili, tagaan ba ka sa Diyos, hukom mo ihatag ni mo. Okay? Parusa yung ibibigay sa iyo, hindi po blessing. Parusa. Kaya nga, nung nanawagan po tayo nung nakaraang linggo, yung at sa lahat po ng mga kliman, na umaangkin na sa kanila po yung kayamanan, pero nagmamataas, nagmamagaling, nagpasamba na po sa kanilang mga tauhan na sila na po yung Supremo, sila na po yung Kristo, sila na po yung Diyos na dapat kilalanin. Mga kapatid, hindi totoo yan. Hindi blessing yung kanilang makukuha dyan. Parusa. Parusa. Parusa, mga kapatid. Dahil ang Diyos, tinitingnan niya yung puso. Tinitingnan niya yung, kumbaga, yung kalooban natin. Kung ano ang nasa puso natin. Yun po yung tinitingnan po ng Diyos. Hindi po susi na, hindi po garantiya na palagi bitaw kung nagsimba, makakatanggap na ako. Or hindi rin garantiya, hindi, okay lang, kahit hindi ako magsimba, as long as naniniwala ako, makakatanggap din ako. Diyos lang yung nakakakilala sa atin. Kaya, yung sinabi ko, hindi lahat yung makakatanggap. Yun lamang, may mga pusong marunong kumikilala sa dakilang Diyos. Dahil blessing po na yan ng Diyos eh. Reward po yan ng Diyos sa kanyang mga anak. Dahil tayo, yung tagapagmana ng mga kayamanan na yan, kung tayo'y, sabi nga, Pastor, paano yung ibang bansa? Hindi rin sila makikinabang sa kayamanan na yun. Makikinabang yung ibang bansa. Makikinabang. As long as gagawin nila yung kalooban po ng Diyos. As long as sinusunod nila yung batas ng Diyos. As long as namumuhay sila ayon sa katwiran po ng Diyos. Sila ay mga anak ng Diyos. Kaya nga marami ding mga bansa na ayaw sumunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya nga, kung babasahin natin, matod pa niya dito, okay?
Babasahin po natin. Salmo 118, mga kapatid. Verse 10 hanggang 14. Basahin ko sa Bisaya para mas madali. Okay? Kasi may Tagalog tayo dito. Mayroon man, pero basahin natin. Unahin natin sa Bisaya. Ang tanang mga nasod na naglibot kanako sa ngalan ni Jehovah, akong pagaputlon sila. Na nagliko sila kanako, oo, ilang gilibutan ako. Sa ngalan ni Jehovah, akong pagawagtangon sila. Yun po yung palaging sinasabi ni David. Sabi niya, sa kalit imong gitukmod ako, aron nga ako mapukan apan si Jehovah mitabang kanako. Si Jehovah mao ang kalig-on ug ang akong alawiton ug siya mao ang akong kaluwasan. Dahil marami ding mga bansa, marami ding mga leader, marami ding mga tao ayaw sa programa ng dibino gobyerno. Lalong-lalo na sa mga politiko, ayaw talaga nila yan. Dahil kapag ma-implement na yung dibino gobyerno, ma-implement na po yung divine government, uupo na po yung hari. Yung mga masasagasaan dyan, number one, yung mga nasa gobyerno ngayon. Bakit? Yung sa mga investigasyon po natin, madali lang yan. Hindi na kailangan yung ICI, hindi na kinakailangan yung Quadcom or anong mga ano dyan. Mga committee dyan sa Senado or sa Congress para mag-imbestiga kung itong tao na ito corruption ba o hindi. Hindi na kailangan. Bakit? Espiritu na yung hahatol dyan. Espiritu na. Kagaya po sa panahon po ng mga apostolis, sa panahon ni Ananias at saka ni Safira yung mag-asawa. Yung order ng mga apostolis, ibinta nyo ang inyong mga ari-arian at ibigay natin sa mga balo, sa mga orphans, sa mga ilo, yung mga wala ng mga parents na mga bata. Yun ang instruction. Yung mag-asawa na yun, na ibinta nila yung kanilang ari-ari, na ibinta nila yung kanilang lupa. Pero hindi nila gideclare lahat yung benta kay Pedro. Sinabi po ng bana, Pedro, ito lang po yung halin na mo. Sabi ni Pedro na makaka, hindi mo sinabi lahat. Kurakot ka. Hindi pa tapos nagsalita yung lalaki na yon. Yung espiritu, pinatay na siya. Papunta pa lang doon para ilibing yun, hindi pa nailibing yung buong katawan niya. Numating yung asawa, yung babae. Sabi niya, Pedro, ito lang yun, yung halin po na mo. Sinabi ni Pedro, yung asawa mo, hindi pa nalibing yung kanyang pa. Susunod ka. Espiritu yung hahatol. Ngayon, kung yan po yung hahatol ngayon sa mga kurakot dito sa Pilipinas, wala nang committee dyan. Espiritu na ang hahatol. Makikita, matamaan ng hindi ka matama. Halimbawa, kung sabihin po ng maghuhukom, sige, tawagin po natin yung kidlat. Matamaan ka kung ikaw ay nagsisinungaling, pero kung kung nagsasabi ka ng katotohanan, hindi ka matamaan. Or sa tradisyon po ng tribo, magpakulo tayo ng mainit na tubig or isang kawaling mantika. Ilagay mo yung kamay mo doon. Okay? Ikaw na akusado, ilagay mo doon. Ikaw na, kung totoo na wala kang kasalanan, hindi maluto yung kamay mo. Dahil may power eh. Nandyan yung espiritu, yung justice. Dahil kung wala ka talagang kasalanan, hindi masusunog yung kamay mo. Pero kung guilty ka, aminin mo na kaysa maluto pa yung kamay mo. Madali lang solusyonan yung problema ng korupsyon. Yung mga investigasyon ngayon kahit doon sa police station.
Hindi na kailangan i-inquest mo pa yon. Alam mo na kung sinong guilty at saka hindi guilty. Gagamitin yan na ganong sistema para mapadali yung hustisya. Kasi kung titingnan natin ngayon, marami ng mga kaso ngayon umaabot na ng 10 years, umaabot na ng 20 years, wala pang hatol. Wala pang verdict sa akusado. Yung iba dyan, ilang taon na dyan sa kulungan pero wala pang ni isang hearing. Okay? So yun, ganun mga kapatid, pagdating sa dibino gobyerno, mababago lahat yung sistema. Mababago lahat because God is justice. Kaya nga yung sigaw ni Dato Adlaw na God is justice, totoo yun. God is justice. Kaya lang hindi sa kanilang kaparaanan ang pagpatupad ng hustisya ng Diyos. Magandang hapon kay Sir Kaipilo at kay LBM Philippines. Magandang hapon po. Kay Brother John Juaniti dyan sa Surigao City. Bro, magandang hapon. Maraming salamat. At kay Ma'am Alma Taganili Gansan, magandang hapon po. Kay Fructoso Josephine, Ma'am, magandang hapon. At kay Brother Julabs, bro, magandang hapon. At kay Lumang Laan Lasir, kay Mabuhay Rizal, bro, magandang hapon. At maraming salamat sa pagtanaw sa tong programa. At kay Brother Ambrosio, mga you family, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa. Okay? Kaya nga, sinabi dito, yung sinasabi ko kanina, hindi lahat ng mga Filipino, although yung programa ng kayamanan para sa mga Filipino, pero hindi lahat makikinabang dahil yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kagaya din sa sinasabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapasok doon sa kaharian po ng Diyos. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi rin lahat ng mga Filipino makikinabang sa kayamanan ng Diyos. Yun lamang gumagawa sa kalooban po ng Diyos. Hindi rin lahat ng claimant ng kayamanan makikinabang dyan dahil hindi rin nila makukuha yung kayamanan na yan dahil puro kayabangan yung mga claimant na yan. Okay? Puro kayabangan. Kaya hindi po blessing yung kanilang makukuha. Sumpa yung kanilang makukuha. Dahil para yan sa mga anak ng Diyos. So papaano ka magiging tatawaging anak ng Diyos kung hindi mo tatangkilikin yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas? Prodigal son ka? Buti pa yung prodigal son dahil nakarealize siya, ay anak pala ako. Tagapagmana din ako. Hindi pwede yung kapatid ko lang doon yung makikinabang sa lahat ng yaman ng aking ama. Kailangan kong bumalik doon. Yun ang prodigal son. Bumalik siya doon sa kanyang ama. Pero maraming Filipino, kakalabanin pa ang programa ng Diyos na itatayo dito sa Pilipinas. Kaya babasahin nga natin dito. Salmo 83. Ito rin yung mga gusto din ng ibang bansa. Gusto nilang angkinin yung bayan ng Diyos. Gusto nilang sakupin yung bansa ng Diyos. At yung bansa ng Diyos, itong bansang Pilipinas. Hindi na Israel. Mga kapatid, iniwan na po yung Israel. Nandito na po sa Pilipinas. At itong Pilipinas, magiging paraiso ito ng Diyos. Basahin nga natin. Salmo 83, versikulo 12. Sabi niya dito, nga na nag-ingon, panag-iyahon ta sa atong kaugalingon ang mga puloy-anan sa Diyos. Itong Pilipinas, puloy-anan kini sa Diyos, puloy-anan kini sa mga anak ng Diyos. Pero daghan mga nasod, gustong mo ilog sa nasod sa Pilipinas. Mo nang giingon din, matod pa niya, nga na nag-ingon sila, panag-iyahon nato sa atong kaugalingon ang mga puloy-anan sa Diyos. O Diyos ko, himoa sila nga sama sa abog sa alimpulos.
O Diyos ko, sabi niya, himoa sila nga sama sa abog sa alimpulos, ingon sa mga tuod sa balili, sa atubangan sa hangin, ingon sa kalayo nga nagasunog sa kalasangan, o ingon sa siga nga nagasunog sa kabukiran, busa lutosa sila pinaagi sa imong unos. Okay? Og lisanga sila pinaagi sa imong bagyo. Ang ilang naong sa kalibog, aron managpangita sila sa imong ngalan, O Jehovah. Ibutang sila sa kaulawan o kagubtanan, sa pagkaluya sa walay katapusan. Oo, libog sila o pasagdi nga mga matay sila. Aron sila makaila nga ikaw lamang kansang ngalan mao si Jehovah. Ikaw lamang ang hataas o yamot, ibabaw sa tibuok nga yuta. Mo nang dito sa Pilipinas, luwalhatiin natin yung pangalan ni Jehovah. Dahil itong Pilipinas, yung kanyang pinili sa lahat po ng mga bansa sa buong mundo. Pilipinas ang pinili ng Diyos. Kaya Pilipinas ang magluwalhati sa pangalan ni Jehovah. Dahil siya po yung may-ari ng iyong buhay. At ang may-ari ng mga bagay na nakikita mo at hindi mo nakikita. Kaya siya po yung karapat-dapat na luwalhatiin. Yung ibang bansa kung ayaw nilang luwalhatiin, pero tayong mga Filipino, dito sa bansang Pilipinas, tayo yung pinaglipatan ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo po yung magluwalhati sa kanyang pangalan. Yan po yung essence ng Dibino Gobyerno. Kaya nga yung DGP, Diyos, God, Panginoon, equals Jehovah. Diyos, God, Panginoon. That is DGP. We will establish divine group of people. Dahil mayroon tayong backup, DGP din. Diamond, gold, and pearl. That is the divine wealth of the living God. DGP, Divine Government of the Philippines. Diyos, God, Panginoon. Diamond, gold, and pearl, that is the backup of the divine government of the Philippines. Para magkaroon tayo ng divine group of people. Okay? Kaya, yan ang programa ng Dibino Gobyerno. Naka-align yan sa Biblia, mga kapatid. Hindi yan tugon-tugon ng mga ninuno. Hindi yan tugon-tugon ni Papa or ni Mama, ni Lolo, ni Lola. Instruction yan. Dahil maraming inutusan mula kay Adan hanggang sa kapanahonan natin ngayon, wala pang nakapagpatupad yan. Kaya ito yung hinihintay natin, yung pagkikita ng hari at ng pangulo. Yung leon at ng tigre. Dahil sa panawagan natin yan, maraming mga ibang grupo. Grupo din ng mga spiritual division na, kumbaga, nagagalit sa atin dahil yung kanilang mga sikreto nasabi na po natin. Yung kanilang mga activity, yung kanilang mga hidden agenda sa kanilang mga grupo, nasasabi na po natin. Nabulgar na po natin, kaya marami nang nagagalit. At marami nang nagpapalipad. Okay? Maniwala kayo sa hindi, marami nang nagpapalipad ng kanilang mga black magic, mga barang. Okay? Nang gawas ng mga mamamarang, mga mananaot. Nagpapalipad na po, mga kapatid. Dahil yung labanan ngayon is spiritual na. Mga heavenly bodies, yung mga principalities, nagpapalipad na po. Yung ibang grupo, nagpapalipad na po dito ng kanilang mga black magic, yung kanilang mga tungloy, yung kanilang mga panghimaraot, yung kanilang may mga nagtusok-tusok na ng manika eh. Okay? May mga nagtusok-tusok na po ng mga picture. Kinukulam na po nila yung DGP, mga kapatid, dahil ayaw nilang maipatupad yung Dibino Gobyerno sa Pilipinas. Marami na nagsilabasan ng mga mangkukulam ngayon.
Pero sa ngalan ni Jehovah, ibabalik yan ng Diyos sa inyong lahat. Yung inyong mga ginagawa. Dahil ang pangalan lamang ng Diyos ang lumaluwalhati dito sa Pilipinas. Hindi pangalan ng founder. Hindi pangalan ng kahit sino-sinong founder dyan or kahit sinong hero. Pangalan lamang ng Diyos Ama na si Jehovah ang maluwalhati dito sa Pilipinas. Dahil siya po yung nagpili ng bansang Pilipinas na paglilipatan ng kaharian ng Diyos na galing doon sa Israel. Kaya yung mga nagpapalipad dyan ng mga kulam, yung mga barang, sa ngalan ni Jehovah, ibutang mo sa kalaglagan, kagaya po ng sinabi niya dito. Ibutang sila sa kaulawan o kagubtanan sa pagkaluya, sa walay katapusan, oo, liboga sila, o pasagdi nga mga matay, aron mailan nila, nga ang Diyos nga ginatuboy sa DGP, si Jehovah, siya lamang ang pangalan nga hataas o yamot sa ibabaw sa yuta, nga pagatubuyon labaw sa tanan dinhi sa nasod sa Pilipinas. Aron sila makailang nga ikaw lamang kansang ngalan mao si Jehovah. Ikaw lamang ang hataas o yamot ibabaw sa tibuok nga yuta. Oh Jehovah, mahimaya ka dito sa Pilipinas. Ibalik kanila ang ilang mga barang, ilang mga palupad, ilang mga tunglong, ilang mga black magic nga ginapadala sa DGP. Alam na po natin, kilala na po natin kung sinong grupong gumagawa niyan. Kaya sa ngalan ni Jehovah, malulusaw kayo. Malulusaw kayo. Sa ngalan po ng Diyos sa Israel, ang Diyos nga nag-umol kay Adan o kay Eva, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos ni Esau, ang Diyos ng DGP, malulusaw kayo. Ibabalik ng Diyos yung ginagawa niyong mga black magic, mga palupad, mga barang, mga panunglo, mga panaot, yung mga kulam, ibabalik yan sa inyong lahat. Dahil maluwalhati yung pangalan po ng Diyos. Yan ang purpose ng DGP. Luwalhatiin yung kanyang pangalan. Luwalhatiin yung pangalan po ng Diyos. Kaya, yan ang programa ng Diyos. Hindi lamang tayo nagbabanggit dito ng mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko noon, ang DGP mayroong sariling backup. Hindi tayo umaasa sa mga accounts. Hindi tayo umaasa doon sa mga sinasabi ng ibang claimants na sila lang po yung sole signatories, sila lang po yung makakuha ng kayamanan, sila lang po yung hahanapin. No problem. Wala kaming pakialam, walang pakialam ang DGP sa inyong mga transaction dyan. Ang sa atin lang, sinasabi natin yung katotohanan na yung DGP mayroong backup. Mayroong backup. Yan po yung programa ng Diyos. Kaya hindi po tayo nababahala. Dahil yan po mga kapatid, yung hahanapin. At yan din po, yung programa ng hari. Kaya hindi hari yung luwalhatiin kapag magkita yung hari at yung pangulo. Hindi hari ang luwalhatiin. Hindi pangalan niya yung i-praise. Yung Diyos, Ama, yung dapat nating luwalhatiin, hindi yung pangalan ng anak, hindi yung pangalan ng hari, hindi yung pangalan ng founder, hindi yung pangalan ng hero. Pangalan ng Diyos, mga kapatid. Yung creator ng langit at ng lupa. Bathala? Jehovah. Hindi bathala, Jehovah. Dahil may pangalan siyang ibinigay na dapat luwalhatiin. Doon tayo sa nakasulat. Okay? Dahil yung dibino gobyerno po natin nakabase po sa Biblia. Kaya doon po tayo sa nakabase sa Biblia. Kaya nga sinabi nila dyan, yung Jehovah mo pastor, hindi yan totoo. Hindi yan totoong Diyos. Di, sabi ko, kung kaya mong tanggalin yung pangalan na Jehovah dito sa Biblia, tanggalin mo.
at ikaw na yung kikilalanin natin na Diyos. Kung kaya mong tanggalin, pero kung hindi mo tanggalin, baka ikaw yung tanggalin ng Diyos dito sa lupa. Dahil wala kay pulos, dili ka makatabang sa iyang programa. Dahil ang programa ng Diyos, itatayo yung kanyang kaharian. Dahil doon sa kanyang kaharian na itatayo dito sa Pilipinas, doon maghahari yung kanyang bugtong anak, yung Kristo. Dahil yung kaharian na yan yung kanyang pangako. Blessed are the poor, for yours is the kingdom of God. Kaya nga, hintayin natin yung hari na maghahari sa kaharian na yan. Kaya yung sinasabi po natin, seek ye first the king to implement the righteous government, and all these things will be added unto the Philippines kung magkita na yung hari at yung Pangulo. Kaya sinasabi po natin, mga kapatid, yung tagapagmana, bata. Yung tagapagmana, bata, hindi matanda. Okay? Hindi na nag-edad ng 100, hindi na nag-edad ng 80. Bata. Dahil yung sinabi po ng Biblia, habang bata pa yung tagapagmana, okay? Yung mga pinagkakatiwalaan yung nangangasiwa, basahin nga natin. Galatia chapter 4, verse 1 hanggang sa 2. Ito po yung pagkasabi niya dito, mga kapatid. Chapter 4. Ngunit sinasabi ko na, samantala ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Okay? Dapatwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Mayroong time frame ang Ama. Ang Diyos Ama yung nakakakilala na si Jehovah. Ang nakakaalam, may time frame kung kailan ipakilala ng Ama yung kaniyang bugtong anak. Dahil yung lahat ng mga nangangasiwa ngayon, they are just keeper. Okay? Keeper lang po. Kaya sinasabi niya dito, now I say that the heir as king, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he is the Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Basahin natin sa Bisaya dahil tatlong ang translation po tayo dito. Bisaya, Tagalog, English. Pero pagdating ng Divino Gobyerno, magiging dominante po yung Bisaya. Okay? Sabi niya dito, sa Bisaya, ang ipasabot ko maog kini, nga ang manununod samtang bata pa siya, dili labaw og kahimtang sa ulipon, bisan tuod siya mao ang tag-iya sa tanang kabtangan, hinunua siya ilalom sa mga magtatagad o sa mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa amahan. Ang amahan nga mao si Jehovah ang nakabalo, kanos ang oras, unsang orasa, unsang takna, ipakilala niya yung kanyang bugtong anak upang kilalanin na yon ang tagapagmana. Pero sa lahat po ng claimant ngayon, hindi po yan tagapagmana. They are keepers. Tagapangasiwa lang po yan, hindi yan owner. Okay? Lahat ng mga dokumento nagsilabasan ngayon dyan sa social media na sila daw yung keeper, sila, they are, totoo yan, keeper po sila. Hindi owner. Dahil hindi pa ipinakilala ng Ama yung kanyang anak, yung kanyang bugtong anak na tagapagmana talaga. Kailan makikilala yung bugtong anak na tagapagmana ng kayamanan po ng Ama dito sa Pilipinas? Kung magkikita na po sila ng Pangulo.
Diyan po magpapakilala. Diyan po ipakilala ng Ama kung sino yung kanyang bugtong anak na maghahari dito sa Pilipinas. Sa ngayon nga nagsilipana ngayon ng mga dokumento sa social media, nagsikalat ngayon, they are just keeper. Kahit sabihin pa nila, nandyan yung bunker sa kanila, nandyan yung malalaking malalaking kuweba sa kanila, nandyan yung susi sa kanila. Keepers lang po yan sila. Keepers lang. Hindi owner, dahil darating yung owner, yung tagapagmana talaga, yung legitimate tagapagmana, dahil ipapakilala po yan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagkikita ng Pangulo at ng hari na yan. Yan ang programa, yan ang instruction, yan ang diktasyon. Hindi po yung inyong programa dyan. Kung mayroon man kayong programa na hindi ganon, itutuloy nyo lang. Okay? Ituloy nyo. Dahil yung programa talaga, magkikita yung hari at ng Pangulo. Kaya yun po yung ating hinihintay ngayon. Na this year, 2026, darating ang Pangulo. Hanapin ng Pangulo. Hindi yung hari yung magpunta doon sa Pangulo. Kasi may nagsabi sa akin, Pastor, nagpadala na ba yung hari ng doon? Sulat? Wala. Hindi sa pamamagitan ng sulat. Okay? Hindi sa pamamagitan ng invitasyon, na padala mo ng invitasyon yung Pangulo na, Mr. President, this is blah blah blah, you have to look for this person because he is the king. Hindi ganon. Hindi ganon yung tenor, mga kapatid. Walang instruction na ganon, dahil yung instruction galing sa taas, papunta sa Pangulo, at pagkadating doon sa Pangulo, hanapin po ng Pangulo kung sinong ituturo ng Ama na kanyang bugtong anak. Yun ang instruction. Hindi pwede na yung... Kasi maraming Pastor, sabihin mo na doon sa Pangulo kung sino. Hindi po. Hindi ganoon ang instruction. Ang instruction, hanapin ng Pangulo yung hari. Dahil yung Pangulo, papasukan ng Espiritu ng Diyos Ama upang hanapin niya yung bugtong anak ng Diyos na nandito lang sa Pilipinas. At doon pa makikilala ang totoong tagapagmana, yung totoong sole signatories. Hindi yung nasulsulan lang. Hindi yung nautos-utusan lang dahil nakompromiso, dahil marami nang nakoleksyon na contribution doon sa ibang grupo. Okay, millions na o umabot na ng billions. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi pa ipinakilala ng Ama. Bakit Ama? Kahit si Jesus, hindi na niya hawak yung panahon. Kahit si Jesus, dahil Ama na po yung masusunod. Kaya nga sabi ni Jesus dito, nung tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad bago po siya kumayab doon sa langit. Okay, yung sa Tagalog sa kumayab. Pasensya na dahil yung ating lingwahe ngayon, Bisaya, Tagalog. Okay? Bago siya umakyat doon sa langit, tinanong siya ng kanyang mga alagad. In Gawa or Buhat or Acts chapter 1 verse 6, sabi niya po dito. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Bakit tinatanong ng mga alagad niya na kung isa sa uli ba ni Jesus yung kaharian sa Israel? Dahil magkayab na siya eh. Pero bakit nila tinatanong kung isa sa uli ba ni Jesus? Bakit po? Dahil alam po nila na inilipat na ng Diyos, kinuha na ng Diyos at inilipat na ni Jesus doon sa ibang bansa yung kaharian. Kaya tinanong nila si Jesus kung ibabalik ba ni Jesus yung kaharian sa kanila. Bago si Jesus lilipad doon sa kaulapaan. Okay? Pero anong sabi ni Jesus? Verse 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam
na mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan. And He said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. Kaya Diyos lang po yung nakakaalam. Yung Ama lang po yung nakakaalam. Kaya sinabi niya dito sa Galatians chapter 4, habang bata pa yung tagapagmana, yung nangangasiwa, yung mga keepers lang, hindi sila owner. Kaya itong mga nagsasabing sila lang po yung makakuha ng kayamanan, sila lang po yung makakuha ng nakadeposito dyan sa World Bank, sa Central Bank, o kahit saang bangko. Keepers lang po yan, hindi owner. Dahil yung tagapagmana hindi pa ipinakilala ng Ama. At sinong magpapakilala sa tagapagmana? Yung totoong anak, yung legitimate na tagapagmana. Yung Pangulo. Yung Pangulo, mga kapatid, that is the role of the President ngayon. Yan po yung kanyang sugo na hanapin yung tagapagmana, yung bugtong anak ng Diyos. Dahil yun ang ipakilala dito sa bansang Pilipinas. Dahil yung Amerika, susunod ang Amerika sa Pilipinas. Hindi na Pilipinas yung susunod sa Amerika. Amerika na ang susunod sa Pilipinas. Kaya nga nung nakarang linggo sinabi ko, in terms of kayamanan, nandoon sa Amerika. In terms of batas dito sa Pilipinas. Kaya nga, yung ibinigay kay Jacob, batas, hindi kayamanan. Yung ibinigay kay Esau, kayamanan. At yung kayamanan na yan nandoon sa Amerika dahil yung Amerika, si Esau yun. At yung batas, yun ang nakuha ni Jacob. At yung Pilipinas, ang Jacob. Kaya ang Pilipinas ang magpapatupad ng batas, hindi Amerika. Pero babakapan ng Amerika dahil yung kayamanan na nandoon sa Amerika, para yan dito sa Pilipinas. Mana yan ng mga anak ng Diyos at yan po yung itatayo sa kaharian ng Diyos. Yan po yung gagamitin. Kaya pag makita na po ng Pangulo yung hari, pupunta at pupunta yan yung Amerika. Yung trompeta, ibudyong na yung trompeta, yung presidente sa Amerika. Magbudyong na nakita na ang hari nandoon sa Pilipinas. Kaya magsilapit, magsiparito yung lahat ng mga bansa. Sasaksihan yung pagpapakilala ng Diyos Ama sa kanyang bugtong anak na dito sa Pilipinas maghahari. Hindi Israel, wala na sa Israel mga kapatid. Wala na sa Israel dito sa Pilipinas. Kaya napakamapalad po nating mga Filipino. Kaya nga yung mga OFW, pagdating ng panahon, babalik at babalik talaga yan sila. Yan ang totoong pagbabago. Hindi yung baguhin yung Pangulo, ipalit itong pangalawang Pangulo, hindi yung baguhin yung Senate President, or hindi ganon ang pagbabago na babaguhin yung liderato ng mga namumuno sa gobyerno. Hindi yan ang totoong pagbabago. Walang genuine change dyan, walang real change dyan mga kapatid. Yung genuine na pagbabago na yung batas ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Yan ang totoong pagbabago. Yan ang totoong pagbabago na dapat nating makamtan. Okay? Yan ang totoong pagbabago na dapat maintindihan ng mga namumuno ngayon. Yan din ang dapat maintindihan ng mga religious leaders, mga spiritual leaders. Kaya kung manawagan tayo ng pagkakaisa, saan tayo magkakaisa? Saan tayo magkakaisa? Doon sa programa ng Diyos. Na your kingdom come, your will be done here in the Philippines. Hindi na po political will. Hindi na po people's power. God's power po mga kapatid. Yung masusunod dito sa Pilipinas. Hindi na political will. God's power and God's will. Kaya
Yung mga nanawagan dyan na political rally o people's power, walang kasagutan dyan. Pero kung sabihin nyo, kailangan natin mag-people's power, isigaw yung dibino gobyerno, mas mayroong pang kabuluhan yan. Pero kung sabihin nilang ng mga organizer dyan, mag-people's power tayo, pabagsakin itong gobyerno, walang katotohanan dyan. Walang pagbabago dyan. Pero kung sabihin nila, people's power, isigaw natin yung dibino gobyerno. Yan, mas may katotohanan pa yan. Dahil nandito na po tayo ngayon sa transition time, transition period from democratic to theocratic government. Kaya nga, dahan-dahan lilinisin na po ng Diyos ang bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng mga disaster, sa pamamagitan po ng mga nature, mga kapatid, ginagamit na po ng kalikasan, mga bagyo, mga baha, mga sunog, o kahit ano pa dyan, upang yung mga tao manumbalik sa pananampalataya sa Diyos. Pero hanggat hindi pa sila makikinig sa programa ng Diyos, baka buhay na po nila yung kukunin po ng Diyos. Ngayon, dinadaan muna sa baha, sa mga bagyo, sa mga lindol, upang yung mga tao makaprepare, manumbalik muli sa Diyos. Pero hanggat marami ng mga warnings ang Diyos at hindi pa makikinig ang mga Pilipino, baka buhay na nila yung kukunin na. Dahil hindi lahat ang makikinabang na mga Filipino sa kayamanan po ng Diyos at sa programa ng Diyos, yung lamang gumagawa sa kaniyang kalooban. Kaya nga, yun po yung sinasabi po ni Pedro in Acts chapter 10 verse 34. Nang akala po ng mga Hudiyo, sila lang po yung tama, sila lang po yung maliligtas. Akala po nila ni Pedro, mga apostoles, sila lang po yung maliligtas. Pero pinapunta po siya ng Diyos doon sa bahay ni Cornelio, kung saan yung mga tao doon, iba't ibang tribo, iba't ibang rasa, iba't ibang kostumbre yung mga tao doon, mga lumad yung mga tao doon, hindi mga Hudiyo. Dahil sa kapanahonan po ni Jesus noon, mayroong malaking discrimination ng mga Hudiyo at mga Samaritano. Dahil iniisip lang mga Jewish na sila lang po yung matuwid, sila lang po yung banal sa harapan po ng Diyos. Kaya mayroong discrimination yung mga ibang tribo, hindi po sila nakikipaghalubilo doon, nakikipag-fellowship. Kagaya nga natin ngayon, marami tayong mga kapwa, mga katutubo, mga katribo, mga lumad, naka-encounter ng discrimination, nakaka-encounter po ng mga pagsalikway diha sa community, sa katilingban. Mas less ang privilege na makukuha po ng ating mga kababayan. Okay? Mas less po yung privilege yung makukuha ng ating mga katutubo, yung ating mga katribo. Mas malaking pribilehiyo, lalong-lalo kung makikita nilang puti, matangos ang ilong, or mayaman, maganda yung mga pananamit. Mas yun po yung priority ng gobyerno ngayon. Pero yung itong mga kababayan po nating wala na chinilas, kulot pang mga buhok, wala pa ligo, less po yung kanilang mga opportunity or mga pribileyo na maibigay sa kanila. Pero pagdating ng kampanya, sila yung nauunang gagamitin upang ibalandra na kailangan iligtas sila sa kahirapan. Yan po yung malaking discrimination. At nangyayari po yan doon sa kapanahonan po ng mga Hudiyo. Kaya sinabi po ng Diyos kay Pedro, puntahan mo doon yung bahay ni Cornelius. Dahil pinakita si Pedro ng mga iba't ibang mga hayop, pinakita sa kanya. Sabi po ng Diyos, tumayo ka, tumindig ka at kumain. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi pa ako nakakain ng mga pagkain diyan na yung mga marumi. Sabi ni Pedro, sabi ng Diyos, huwag mong isipin na marumi dahil hinugasan ko na yan. Yung iba naman, pagkakaintindi na, literal yun na mga hayop.
Hindi nila alam na yung ibig sabihin yun po yung mga tao na iba't ibang tribo na naghihintay doon sa bahay ni Cornelius. So pinapunta po doon si Pedro ng Espiritu doon. Kaya pagdating niya doon sa bahay ni Cornelius, mayroong mga puti, mga itim, mga kulot, or mga mahaba yung mga buk, iba't ibang tribo nandoon. Kung sa atua pa karon sa Pilipinas, naa dito si Blaan, naa dito si Manubo, naa dito si Bagubo, naa dito si Tagabawa, naa dito si taga Bukidnon, lahat po ng tribo nandoon naghihintay. Kaya pagdating po doon ni Pedro, sinabi niya, verse 34, sabi niya dito, at binuka, 33, umpisa natin sa 3. Pagdaka niya'y nagsugo ako sa iyo, at mabuti ang ginawa mo na parito ka. Ngayon, ngay kaming lahat ay nangangarito sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipinag-uutos ng Panginoon. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation He hath feared Him, and work righteousness is accepted in Him. Basahin natin sa Bisaya para mas masabtan pag ginato. Hopefully dito po tayo magtatapos. Buhat kapitulo 10 versikulo 34, 35. Ito po mga kapatid yung pagkasabi niya. Unya si Pedro sa pagbungat sa yang baba miingon, sa pagkatinuod na ilako nga ang Diyos wala di ay ing pinalabi sa mga tao. Hinunua nga sa matag nasod, sa matag usa ka nasod, iyang pagakahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya og magabuhat sa matarong. Kaya nga, regardless of your denomination, regardless of your belief sa Diyos, Jehovah ba yan unsa mang klase nga Diyos imong ginatawag? And regardless of your tribes, as long as may takot ka sa Diyos at ginagawa mo yung kalooban po ng Diyos, ay tatanggapin ka ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung membro ba ka sa simbahan, kung malakas ka bang magbigay ng tithes. Hindi niya tinitingnan kung marami ka bang naibigay na 10% doon sa pastor mo. Hindi niya tinitingnan yan. Yung tinitingnan niya, kung may puso kang may takot sa Diyos at ginagawa mo yung kanyang kalooban, tatanggapin ka ng Diyos. Kaya dito po sa bansang Pilipinas, walang discrimination po dito ng religious at paniniwala. Yung kinakailangan lang ng bawat Pilipino, bawat isa sa atin na tatanggapin yung kalooban ng Diyos dito sa Pilipinas at gagawin yung kanyang kalooban at susundin yung kanyang mga kautusan. Tatanggapin tayo ng Diyos at tayo'y magiging banal na bayan po ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng simbahan, hindi sa pamamagitan ni pastor, hindi sa pamamagitan ni reverend, ni bishop, hindi sa pamamagitan ng founder, sa pamamagitan ng batas ng Diyos. Kung yan ang ating susundin, tatanggapin tayo ng Diyos at tayo'y tatawagin na kanyang banal na bayan. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, I will heal their land. Siya po na nandoon sa langit at nandito sa lupa, didinggin niya yung panalangin natin. Pero paano tayo magiging banal na bayan ng Diyos kung hindi natin ipatupad yung kalooban ng Diyos sa bansang Pilipinas? Kaya unahin natin,
ipatupad yung batas ng Diyos na magiging saligang batas ng bansang Pilipinas upang ang lahat ng mga Pilipino lalakad ayon sa kalooban po ng Diyos upang tayo'y tatanggaping bayan at kalugod-lugod sa harapan po ng Diyos. At ang Diyos ay mananahan kasama po natin. Hindi po yung programa ng gobyerno, ng politiko. Maganda man ang programa ng mga politiko, pero sabi, kulang pa. Dapat yung programa na yan naka-align sa programa po ng Diyos. Ito na ngayon yung programa ng Diyos. Sinasabi na po natin sa inyo. DGP, Divine Government of the Philippines. Kaya sa lahat po ng ating mga katutubo dyan, naka-experience po ng discrimination, dyan po sa kabukiran, dito po sa Mindanao, magkaisa tayo. Itayo natin yung dibino gobyerno ng Diyos upang maluwalhati yung kanyang pangalan, upang tayo'y tatanggapin na banal na bayan po ng Diyos. Dahil kapag hindi natin ma-implement yung dibino gobyerno sa Pilipinas, pwedeng ilipat ng Diyos doon sa ibang bansa din, kagaya sa kanyang ginawa sa Israel. Mapalad lang tayo dahil pag nang kinuha niya doon sa Israel, Pilipinas po yung kanyang pinaglipatan. Pero kapag hindi rin maipatupad yung batas ng Diyos sa Pilipinas, pwede yan kunin din at ibigay doon sa ibang bansa na handang magpapatupad sa kanyang batas at luwalhatiin yung kanyang pangalan. Pwedeng gawin po yan ng Diyos. Pero bago pa, huli ang lahat, kaya tayong mga Pilipino ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, magkaisa, isigaw natin yung dibino gobyerno. Yan ang totoong pagbabago sa Pilipinas. Hindi pa bago-bagong leader. Hindi pa bago-bagong pangulo. Hindi pa bago-bagong Senado, Kongreso. Ang totoong pagbabago ng saligang batas from democratic to theocratic government. Yan po mga kapatid, yung totoong pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Hindi pa bago-bagong leader. Pagbabago ng saligang batas from democratic to theocratic form of government. Yan ang essence ng divine government of the Philippines. The Ark of the Covenant. Yan ang kasunduan natin sa Diyos na yung kanyang kalooban magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. At masabi po natin, Our Father Jehovah, hallowed be your name, your kingdom come in the Philippines, and your will be done, will be established in the Philippines, as it is in heaven. And all these things, ibibigay po ng Diyos. Yung sinasabi dyan, give us this day our daily bread, ibibigay na po yan ng Diyos. Hindi lang daily bread, mga kapatid. Hindi lang bread, shelter, lahat ng pananamit, kamugaway. Kaya nga sinasabi dyan, He will give us abundant life kapag yung Kristo maghahari na dito sa Pilipinas, yung bugtong anak ng Diyos. Kaya ngayon, wala pang bugtong anak na ipinakilala. Wala pa. Maraming umangkin na sila. Wala pang final. Wala pang final, mga kapatid. Dahil wala pang proclamation. Kung nag-proclaim na sila na yun, sa kanila lang yun, tungkaran lang yun nila, bakuran lang yan po nila, pero wala pang totoo dahil yung Pangulo, yung gagamitin po ng Diyos, magproklama kung sinong bugtong anak ng Diyos dito sa Pilipinas. Yan ang legitimate. Yan ang authentic. Yan po yung totoong proclamation. Hindi po yung kasamahan lang po yan nag-proclaim. Hindi ganon. Yung totoong proclamation, yung may authority. At yung may pinakamataas na authority sa bansa natin, yung ating Pangulo. Kaya siya ang gagamitin po ng Diyos. Hanapin yung hari dahil magsama-sama na po yung hari at ang Pangulo. Yan po yung katuwang ng Pangulo ngayon. Upang matapos niya yung kanyang termino. Upang matapos niya yung kanyang naiiwan na termino ngayon, yung 2 taon niya. Hanapin niya yung hari dahil yung hari yung magliligtas sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Dahil yung hindi rin gusto sa dibino gobyerno,
Double time, triple time yung kanilang mga ginagawa ngayon to pull down this government. Aron ipapalit nila yung kanilang sistema ng gobyerno na ayon sa kanilang kagustuhan. Pero yun ang ating challenge sa ating Pangulo. Hanapin niya yung dibino gobyerno. Hanapin niya yung hari. Yung bugtong anak ng Diyos na maghari dito sa Pilipinas. At yan po yung kanyang katuwang upang paunlarin itong bansang Pilipinas. Hindi pangalawang Pangulo yung kanyang katuwang. Hari po. Kaya nga yung ating logo sa Malacanang, leon at agila. Nakalipad na yung agila. Nabutan na sa halwa ang mga agila. Naglupad-lupad ang agila bisan asa lang naabot. Ang tigre nga mao ang atong Pangulo, naglakaw-lakaw sa Pilipinas. Naghimo sa mga dapat himuon. Kaya yung katuwang niya, katuwang ng tigre, leon, hindi agila. Upang puksain ang mga buaya sa bansa, katuwang ng tigre, ang leon, hindi po yung agila. Pero pagdating po ng implementation po ng dibino gobyerno, pag makita na po ng tigre ang leon, yung leon mga kapatid, according po doon sa Revelation, magkakaroon po yan ng pakpak, kagaya po ng pakpak ng agila para makalipad. At sinong agila na magbibigay sa kanya ng pakpak? Hindi po yung dumaang Pangulo. Yung bansa na agila, hindi Pilipinas. Yung bansa na agila, yung Amerika. Yun po yung bansa na agila. Kaya yung agila, yung Amerika, yung magbibigay pakpak upang makatayo yung leon, kagaya po ng tao. Yan po mga kapatid. Dahil yung agila dito sa atin nakalipad na, nakahalwa ng iba. Pero yung agila na darating sa Pilipinas, yung Amerika, dahil agila yung Amerika. Kung titinan mo yung kanilang logo, agila yan. Kaya, maraming salamat. Marami pa sana tayong bagay na tatalakayin, kaya lang yung ating oras medyo dumilim na. Magandang hapon kay Pastor Iser Ulubalang. At kay Red Palms, magandang hapon po. At kay Brother Ronilo Kadutdot, yung ating kaibigan dyan sa Surigao, sa mainit, magandang hapon po. At kay Brother John Juanite, yes, maraming salamat. See it loud. So, kaya nga, sana marinig na po nila. Kay Brother Flotarco Palma, maraming salamat din. At kay Ma'am Lourdes Mejica, maraming salamat po ma'am dyan po sa Barangay Rizal, dyan po sa Samar. So mag-iingat palagi yung ating mga kababayan dyan at maraming salamat sa mga naniniwala talaga sa DGP. Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok sa Pilipinas, labi na sa buong mundo na naniniwala sa DGP, dibino gobyerno ng Pilipinas, na magkakaroon ng dibino gobyerno ng Pilipinas. Gagabayan kayo ng Diyos. Protektahan kayo ng Diyos. Saan man kayo galing, anumang tribo, anumang rasa, anumang bansa kayo, basta naniniwala kayo sa dibino gobyerno. Protektahan kayo ng Diyos sa ngalan ni Jehovah. Pero yung mga hindi maniniwala, wala din tayong problema doon kasi mayroon din silang Diyos na tinatawag. As long as DGP is concerned, yung Diyos na nasasambahin, yung instruction na pangalan ng Diyos na ibinigay, na luwalhatiin, Jehovah. Kung mayroong mga ibang pangalan, katawagan dyan sa ibang tribo, tuloy nyo lang. Pero as long as DGP is concerned, ulitin ko, Jehovah yung ibinigay na pangalan. Diyos, God, Panginoon. That is DGP. Diyos, God, Panginoon. Yung Diyos is Espanyol yan eh. Yung God, Amerika. Yung Panginoon, Pilipinas. Kaya tatlong bansa po yan. Diyos, Espanya, God, Amerika, Panginoon, Pilipinas. Equals Jehovah. Okay? So, ganun po mga kapatid. And yung backup ng DGP, yung backup ng Divine Government of the Philippines, DGP din. Diamond, gold, and pearl. Dahil tinatawag nga tayo ng perlas ng silanganan eh. Kaya yun po, that is the divine wealth of Alpha Omega, the highness kingdom of God. Diamond, gold, and pearl.
Yan po yung backup ng Divino Gobyerno. Hindi tayo nakikialam sa ibang grupo na may sarili silang backup. Ang DGP mayroong sariling backup. Mayroon po tayong sariling backup, mga kapatid. Naka-prepare po yan. Presko po yan, mga kapatid. Wala pang dokumento yan na kinikilala na po dahil yung lahat ng mga documented ngayon ng mga bankers, alam na po yan ng government at pwede yan kunin ng government anytime. Dahil documented na po, dahil property na po yan ng government. Hindi na po yan property ng mga keepers dyan or mga nagbabantay dyan. Hindi po sa kanila yan. Sa government yan po na property dahil documented na po yan. Alam na po yan ng gobyerno. Kaya nga, walang kahit sino mang isang tao na gumamayari na pwedeng makakuha ng kahit isang ginto lang dyan o isang barita dyan. Hindi niya pwedeng maipalabas dahil nakasatellite na po yan. Dahil connected na po yan, documented na po. Walang kahit sino makapagpalabas dyan. Maliban lang kung ikaw ay minero doon sa mining, pwede ka makapagpalabas. Pero kung sabihin mo galing sa bankers na documented na, hindi po yan pwedeng ipalabas. Dahil hindi ka rin makakalabas dyan. Dahil yung kalaban mo doon, espiritu, tukon ka sa espiritu. Kung mayroong makalabas man na mga ginto galing doon sa bankers, pero pagdating doon sa mga transaksyon, i-declare niyan na fake. Kahit totoo yun, pero i-declare yan ng fake. Sino mag-declare ng fake? Yung espiritu. Dahil hindi pwedeng gagamitin sa ganong transaksyon. Marami na dyan. Sabi nila, totoo ito, galing ito sa bankers, pero pagdating doon sa mga transaksyon, fake. Dahil hindi i-allow ng espiritu. Dahil that is the part of the divine government, divine will, mga kapatid. Para yan sa kanyang mga anak na pinili ng mga banal. Kaya marami pa sana tayong tatalakayin. Kaya lang, baka nasunog na yung mga sinaing nyo dyan, yung mga niluluto nyo, or yung iba dyan, baka hindi pa nakapagluto. Marami sana, pero hopefully this year, magkikita na po yung hari at ang pangulo. Magkikita na po yung tigre at ang leon, mga kapatid. Tigre at leon. Dahil yung ating pangulo ngayon, siya po yung kumakatawan as tigre. Kagaya sa kanyang ama na tigre. Kaya yung magiging hari, hindi tigre, leon po, mga kapatid. So maraming salamat sa lahat-lahat po ng mga nanonood po. Sa mga nag-birthday ngayon, happy birthday and belated happy birthday. Sa mga kasamahan po natin. Okay? Sino pa dito yung mga nanonood po sa atin ngayon? Kay Ma'am Juliet Bundang. Ma'am, maraming salamat I think from Sambales ba ito si Ma'am? So maraming salamat, Ma'am, sa pagtanaw sa ating programa. Sino pa dito? Kay Brother Ambrosio, maraming salamat. Kay Flotarco Palma. Sir, taga saan ka, sir? Kay Sir Michael Ulep, magandang hapon at maraming salamat. Kay Brother Lumang Laan Lasir, kay Mabuhay Rizal, kay Brother HMA. So maraming salamat sa pagtanaw. Mabuhay Rizal. Kay Fructoso Josephine, maraming salamat. Kay Brother Julabs and kay Brother Oliver Swelio, maraming salamat. Kay Ma'am Diamond Heart, maraming salamat, Ma'am. Sino pa dito? Kay Ma'am Evelyn Vinson, magandang hapon po. Kay Ma'am Maria David dyan po sa Masbate City, maraming salamat, Ma'am, sa pagtanaw palagi sa ating programa. Kay Brother Rini Kagbay, bro, maraming salamat. Ay kay Brother Ronnie Kalagwan, maraming salamat po. Kay Sir Danny Basiwa, maraming salamat po sa grupo po ng Triselda. So sa lahat po ng mga grupo na abang na po sa DGP, mga kapatid. Maraming salamat sa mga naniniwala sa programa po ng DGP dahil totoo po yan. Kailangan na lang po natin yung Divino Gobyerno dahil yan po yung pag-asa ng mga Filipino.
magiging banal. Kung gusto po natin yung totoong pagbabago, kung gusto po natin yung Diyos nun ng mga leader, divino gobyerno, yung kasagutan po dyan. So maraming salamat po, ulitin ko. Sa ngalan po ng ating Diyos, sa divino gobyerno na niluwalhati palagi si Jehovah. All the glory and honor belongs to Him. And God bless po. God bless Philippines and God bless to our beloved President Bongbong Marcos. Kay Sister Jenny Torres na nanonood po sa ating ngayon, maraming salamat. So yung iba dyan, i-review na lang po. Maraming salamat din sa mga nag-share sa ating live, sa mga nag-comment. Babasahin ko muna yung inyong mga comment at ating re-replyan. So thank you. God bless po sa ating lahat.